Good day, everyone. So, our topic for today is all about the RNA translation. So, ano nga po ba kapag sinabi nating RNA translation? So, kapag sinabi po nating RNA translation, ito po yung cellular process na kung saan yung ating mga ribosomes is nagko-convert siya into genetic instructions mula sa ating mRNA or messenger RNA papunta sa ating functional chain ng ating amino acids or the what we call polypeptide. So, ayun nga po, kapag sinabi naman po nating translation, ito po yung kapag yung ating mRNA is namamodified na siya or handa na para sa translation, nagbabind po siya sa isang specific na lugar or site ng ating ribosomes. Tapos, yung ating naman pong ribosomes is meron po siyang two parts, a large subunit and small subunit. So, they contain binding site for mRNA. Tapos, yung two binding sites po natin for transfer RNA is located naman po siya sa ating large ribosomal subunit. So, in translation po, yung atin pong messenger RNA together with the transfer RNA and yung ating mga ribosomes po, sila po yung nagwo-work together para po makaproduce ng protein sa ating katawan. And as you can see po sa ating image, nakikita po natin dito na ang ating transfer RNA and messenger RNA is nag-work po sila together with the ribosomes. And then, nakikita din po natin yung ating large subunit and yung ating small subunit na kung saan po is yung ating small subunit, doon po nakalocate yung ating messenger RNA at sa ating naman pong large subunit ay dito naman po nakalocate yung ating transfer RNA. And then doon naman po sa ating A site and P site, doon naman po malapit yung ating newly born protein o yung bagong produce na protein na nagmula sa pagtutulungan ng ating transfer RNA, messenger RNA, and ribosomes. So, ngayon naman po is dumako tayo sa first process of RNA translation, which is yung initiation. So, during the translation process in protein synthesis, makikita po natin dito sa ating visual na meron pong isang small ribosomal subunit na naka-attach po siya sa ating mRNA. And then, dito naman po sa initiator ng ating transfer RNA is meron pong isang makikita nating specific codon na nakabind po siya at the same time sa ating messenger RNA molecule. And then, dito po sa ating large ribosomal subunit, meron pong dalawang naka-joins or meron pong bagong nabuo. Ito po yung tinatawag nating initiator tRNA. And then, sila po yung nagbabind sa site ng ating ribosome or dun sa ating P site. And then, for the second binding site, ito po yung ating A site, which is yung A site po natin is open. Kapag mayroon pong isang bagong tRNA molecule or transfer RNA molecule na nare-recognize ng next codon sa ating, na nagmumula sa ating messenger RNA, nag-a-attach po siya sa ating open na A sites. And then yung A peptide band natin po is nagfo-form siya para makonect po yung mga amino acids ng ating transfer RNA papunta sa ating P sites to amino acids ng ating transfer RNA para mag-bind po siya sa ating A site. So now let's proceed to the elongation. So sa elongation naman po, yung kapag ang ating pong ribosome is nagmo-move na po siya along the mRNA molecule, yung P site po sa ating transfer RNA is nare-release na siya at ang atin naman pong A site ang pumapalit sa ating P site.
And then, yung atin pong A binding site is nagiging vacant na po siya. Nawawalan na po siya ng laman since yung ating A site is nag-locate na po siya or na-transfer na po siya papunta sa ating P site. So, hanggang sa meron pong isang transfer RNA na magdala ng codons mula sa ating mRNA papunta sa ating open position na kung saan yung ating A binding site. So, yung pattern po na to is continuous lang po siya sa ating molecules ng transfer RNA, and then so continuous lamang po siya kapag nag-release po sa ating transfer RNA from the complex, meron pong new transfer RNA molecules na naa-attach and hanggang sa ang ating amino acid chains ay mag-grow. So, to be continued po, now the third process of the RNA translation is the termination. So, sa termination naman po, ang nangyayari din po dito ay kapag yung ating pong ribosome is tinatranslate niya po yung ating messenger RNA molecules hanggang sa ma-reach na nito yung ating termination codon sa ating messenger RNA. And then kapag nangyari naman po to, yung atin pong growing protein or yung lumalago nating protein is hanggang tinatawag na po natin siyang polypeptide chain. So, yung atin pong polypeptide chain is nare-release po siya from transfer RNA molecules and the ribosome. So, hanggang sa mag-split back ito sa ating large and small subunit. So, paikot-ikot lamang po yung ating process. So, ayun nga po, yung atin pong bagong form na polypeptide chains is nag-undergo pa po siya hanggang sa maging fully functioning proteins na po siya. Kumbaga, there's a process pa rin po bago maging protein ang ating polypeptide chains. So, yung ating pong proteins is meron siyang mga functions or iba't ibang functions. Yung iba po is ginagamit siya sa ating cell membranes upang makatulong sa ating body, and then yung iba naman po is naka-stop lang po siya or lumulutong sa ating cytoplasms, or minsan ito po ay natatransport palabas ng ating cells. So, sa dami po ng protein natin or sa dami ng copies ng ating protein, so ito po ay pwedeng gawa mula sa ating mRNA molecule dahil po sa madaming ribosomes na natatranslate po na sa ating mRNA molecule, and then yung mga ribosomes po yung nagtatranslate ng ating messenger RNA. So, yun po yung process na nangyayari, ang tawag po dito ay polyribosomes or polysomes.